Ipakita natin itong napakagandang plano ni Pastor Apollo Kibuloy para sa bayan. Hindi lang puro problema pinag-uusapan natin dito. At least, kahit na puros hayop ang mga nasa gobyerno natin ngayon, at least man lang, may ipakita tayong magandang balita at hope. Oo, na pwede nating kumbaga ma-utilize pagdating ng panahon. Itong pangako na ito ay sigurado akong matutupad. Ipapuputol ko ang daliri ni Jay Guevara kung hindi matutupad itong pangako na to ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakaganda kasi ang mahal na ng presyo ng bilihin ngayon. Napakamahal na din ng presyo ng kuryente at tubig ngayon. At itong si Pastor Apollo Kibuloy ay may panukala ng paggamit ng renewable energy sa Pilipinas, palalakasin niya. So, syempre, alam naman natin tayong mga Pilipino, ayaw natin ng change. Gusto natin lahat ipoprovide sa atin. Tingnan natin kung ano yung plano nito ni Pastor Apollo Kibuloy na balang araw ay alam natin na maisasakatuparan. Climate change, nais paigtingin ni Pastor Apollo Kibuloy ang paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Ayan, so nilalabanan ni Pastor Apollo Kibuloy, climate change. Kaya anong ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Kahit wala sa gobyerno, kahit naka-freeze ang assets nila, kahit magastos, linggo-linggo meron pong tree planting activities, linggo-linggo meron pong clean up drive. By the way, pagdating po ng Sabado, bukas, meron pong another tree planting activities at clean up drive na isasagawa ang SMNI, ang KOJC. Okay? So, ano natin yan? Suportahan natin yan. At panoorin niyo sa SMNI kung saan yung mga addresses, yung mga lugar kung saan tayo magtatanim. So, si Bongbong Marcos, laging sinisisi ang climate change. Si Pastor Apollo Kibuloy, sinusolusyonan yung climate change. Noon pa, wala pa siya sa posisyon or wala pa siya sa hindi pa man presidente si PRD, tumutulong na to sa kalikasan. At ginagawa nga ito linggo-linggo at sana consistent at tuloy-tuloy na hanggang eleksyon, hanggang manalo siya, hanggang sa matapos yung kanyang termino, tuloy-tuloy yung tree planting activity ng SMNI para labanan ang climate change. Ito naman, renewable energy para labanan din yung climate change. Kasi yung yung kuryente natin, mga bossing, dito sa Pilipinas, kaya pagkamahal-mahal, kasi diesel ang ginagamit natin. Fossil fuel ang ginagamit natin sa mga power plants natin. Ngayon, para makabawas sa carbon, ang tawag dyan, yung carbon, something, nakalimutan ko kung anong tawag doon para makabawas sa, yung mga sumisira sa kalikasan natin dahil nakaka-adapt sa global warming, tayo? Renewable energy. Mga solar panels, mga windmills. Kasi kahit si Bongbong pinagyabang yung windmill, di naman kanya. Kasi nga ito, carbon footprint. Yan. Thank you very much. Mr. Alan 2405. Carbon footprint. Para makaiwas tayo diyan, kailangan natin ng renewable energy. Mas bukod sa makakatipid tayo, makakatulong pa tayo sa climate change, hindi ba? Kasi nga ito si Pastor, nanggaling na to sa lahat ng panig ng mundo at nakita niya majority ng mga majority ng mga bansa ngayon gumagamit na talaga ng mga renewable energies. Kung makikita ninyo mga bossing, yung Pilipinas na-idea pa lang natin yung nuclear power plant para mapamura yung ating mga kuryente. Alam mo ba na sa ibang bansa nagtatanggal na sila ng mga nuclear power plant, nag-shutdown na sila ng mga nuclear power plants nila. Kaya nga nagkalat yung mga compressed yung mga uranium, depleted uranium dahil marami ng mga ngayon, mga yung nuclear power plants ang nagsa-shutdown na. Dahil nga pinapalitan na yon ng mga renewable energy such as mga solar panels and other yung ng nature, hina-harness niya yung yung ino-offer ng nature sa atin, ikino-convert nila to power. Ganun yun. Si Pastor Apollo Kibuloy gusto niya mangyari sa Pilipinas kasi nga ano ang problema natin? Mahal ang kuryente. Anong gagawin natin? Anong ginagawa ng gobyerno para mapamahal ang kuryente? Ang ginagawa nila, VAT. Bawasan ng VAT, ganito, ganyan.
pero patuloy pa rin hindi na bumababa ang kuryente. Ang kasagutan talaga diyan, baguhin na yung sistema. Kailangan talaga natin ng mga renewable energies para at least talagang doon bababa yung ano natin, yung mga bills ng kuryente natin, bills ng tubig natin, and at the same time makakatulong pa tayo sa pagre-restore ng kalikasan kasi kaya ang init-init sa Pilipinas eh. Kaya nagkakaroon na ng abnormal na temperatura. Super init kahit December ngayon sa Pilipinas, super init. Matatandaan niyo nung mga bata tayo kahit walang ventilador nakakatulog tayo ng tanghali. Kasi nga noon maaliwalas pa. Pero dahil nga sobra-sobra na yung carbon emission, carbon footprint, ayan na, nasisira na yung ating ozone layer at umiinit na ng sobra ang mundo. Natutunaw na yung mga ice caps sa North Pole and South Pole. Kaya tumataas na rin yung mga level ng tubig sa atin. Sooner or later, kung hindi natin aayusin yung ating paggamit ng enerhiya, yari tayo. Malulunod ng Pilipinas, archipelagic country pa naman tayo. Maraming mga syudad sa ibang bansa ang lulubog. Tataas na ang dagat dahil sa sobrang init eh. So kailangan talaga nating ayusin yung sistema natin ng pag-consume ng ng mga hindi safe sa environment natin. So Pastor Apollo Kibuloy, may panukala, apakaganda. Makatulong sa kalikasan at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Si Val Divina Gracia magbabalita. Isinusulong ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na paigtingin ang mga regulasyon para mapalakas ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydroelectric power at iba pa. Bilang tugon, nais palawakin ng butihing pastor ang pagbibigay ng mga insentibo tulad ng tax incentives sa mga kumpanya at individual na mamumuhunan sa renewable energy projects. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga kumpanya na makapagbigay ng pangmatagalang serbisyo sa paggamit ng renewable energy na makatutulong din sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Layunin din itong gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng pag-aproba ng mga permit upang hikayatin ang mga investor. Proposal po ni Pastora, ito enhanced tax. Marami kasing mga ayaw niyan, ayaw ng mga ng mga fossil fuel companies yan. Ayaw ng mga kumpanya na gumagamit ng mga lalo na ngayon. Yung mga may hawak ng mga power plants dito sa atin, puros mga fossil fuel rand yang mga yan. Hindi yan gumagamit ng mga uling. Yung tawag dito charcoal. Talagang dito sa atin diesel ang ginagamit nila kaya sobrang mahal. So dito maraming haharang yan. Kung makikita ninyo yung mga nag-imbento ng mga sasakyan na pinapatakbo ng tubig, hindi lang hinaharang, pinapatay pa. Kasi nga ayaw nila yan. Ayaw nung mga kapitalista niyan. Kaya kasi nga mawawalan sila ng negosyo, maghihirap sila. So ito yung mga babanggain ni Pastor Apollo Kibuloy. Ipipresenta niya sa atin yung mga benepisyo nito at talagang palalakasin niya yung batas para sa paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Incentives. Alam nyo ba sa California, nire-require na nila yan na within sa 2039 yata, sa 2039, ine-expect nila na lahat ng sasakyan nila electric na. Wala nang digasolina. Puro electric na. Tapos, yung mga provisions ng mga bahay nila, as early as now, kailangan lahat ng bahay may mga solar panels na. Kasi yun doon na talaga papunta ang state of California sa sa renewable energy na at saka sa electric na. Hindi na sila aasa sa fossil fuel dahil nakakasira nga yan ng kalikasan. Yun ang nila, yun na yung vision nila. So dahil ganun na nga sa ibang bansa, si Pastor gusto na rin gawin yun sa atin kasi talagang doon ang direksyon eh. Kailangan sumabay tayo sa teknolohiya na yun. For renewable energy products. For example, may investor. Willing siya mag-invest para sa
It's either hydroelectric power ba yan, geothermal ba yan, wind ba yan, solar energy ba yan, or anong renewable energy ba na kaya niyang i-invest, lalo na depende kung sa local community anong best doon, no? Siyempre, pag maraming tubig o malaking dam, merong ganong reserva na kahit pang geothermal siya kasi common din yan sa Pilipinas. So pag may investor na willing siya, okay, gusto ko mag-invest na para talagang ano lang tayo, doon lang tayo sa renewable energy lang ang gagamitin sa bansa at saka maging sustainable talaga. Tsaka kaya ng hindi na wala ng brownout and everything. Number one, ang bibigay talaga na benefit ng gobyerno dapat para sa mga investors na katulad nito ay yung tax incentives and subsidies. Ang tax incentives ay makatutulong din sa mga O, tinan mo para mahikayat, tinan mo dito sa Pilipinas, para mahikayat yung mga tao to buy electric cars, wala silang coding. Sa Amerika, ang ano nila, ang panghatak ng mga, para bumili ka ng electric car sa Amerika, bibili nila yung lumang kotse mo. Or babawasan nila yung tax mo ng sobrang laki para lang bumili ka ng electric vehicle sa kanila. Sa Pilipinas, ganun din. So talagang as much as possible, yung future na tinatapa, papunta na rito. Ganun din. Yung mga kumpanya i-invest dito using all energies na yan, magkakaroon sila ng mga benepisyo. Saan sila magbe-benefit? Babawasan or may specific or may certain taxes lang sila na babawasan para yung ating para makapagnegosyo sila dito sa Pilipinas, makatipid sila. So talagang maganda yung batas na gagawin para makapanghikayat ng mga ng mga renewable energy advocates na mga kumpanya para sa pagsasagawa ng mga trainings at pag-i-invest sa research and development. Ito ay upang mas marami pang trabaho at oportunidad ang maibibigay sa bawat manggagawang Pilipino. Anya, malaga itong matutukan upang mapagaan ang presyo ng kuryente sa bansa. Maganda din po, sabi ni Pastor, na merong din partnership with stakeholders wherein we will engage with private sectors, with international investors, para talaga ma-foster yung collaboration and investment in renewable energy. Ito ay isa lamang sa mga programa ni Pastor Apollo na tutugon sa climate change at makatutulong upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Maging sa The Kingdom of Jesus Christ, naging proyekto din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang independent at self-reliant pagdating sa paggamit ng enerhiya. Kaya naman, napakahalagang proyekto ito sa kanya para mas mapalakas pa ang renewable energy sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia. Ang ganda, di ba? Sa kabila ng mga nagkalat na issues ng bayan natin, eto si Pastor Apollo Kibuloy hindi humihinto sa sa paghahanap ng mga rason sa mga problema natin. Patagal si Pastor na patagal si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong. Padami yung idea niya talaga. O kaya nga siguro ako naniniwala talaga na inilagay siya Panginoon dito sa sitwasyon na to para sa mga bagay na ito. O para ipaintindi sa kanya na kailangan talaga siya ng taong bayan. So talagang scripted na lahat itong mga nangyayari na ito. At sigurado ako na lahat ng ito na mga pinaghuhugutan ni Pastor Apollo Kibuloy ay magiging maganda yung resulta para sa atin. So 2025 number 52 sa Senado, hanapin nyo na kagad.